Kumilos, Panginoong Diyos, kalagitnaan. At Lord, ito ang iyong tahanan, ito ang iyong kapahingaan, Lord, ang iyong bayan, Panginoong Diyos, na hindi gawa ng mga kamay na sinumang tao. Kundi, Lord, sa puso ng bawat isa, Panginoong Diyos, ay maraming salamat, Lord, sa gawing ito. At minsan pa ay muli, bago po kami magpatuloy sa Panginoon sa gawain ito ngayong gabi, ay nais namin, Lord, na hingin ng mga pamangkin sa mga bagay na aming naging mga pagkukulang. Panginoon Diyos, sa mga nagdaang araw at oras, minuto ng buhay namin, kung kami man ay nakapagsalita at nakakilos at nakapag-isip na hindi nararapat, Lord, ay hingin kami ng pamangkin sa gabi nito. At gawin po kami dapat na mananamba sa Espiritu at katotohanan. At Lord, sa gawin ito, sa mga salita mo,
namin pong mapapakinggan, Panginoong Diyos, ay dalangin namin ito po ang patuloy na mangusap, Panginoong Diyos, at mahayag sa aming pakikinig na aming mga tenga. At ikaw ang maghari sa bawat isa sa aming Panginoong Diyos, at patuloy na linisin mo ang aming mga puso, Panginoong Diyos, at sa mga kapatiran namin na hindi po namin kasama sa mga oras na ito, sa pagpupos ng Panginoon na roon, patuloy na amin silang sinasamo sa iyo, Panginoon, na patuloy na pagpalamuin po, Panginoon, sila at nakatagpuin mo ang kanilang pangangailangan sa mga oras na ito, spiritually speaking, Panginoon Diyos. At Panginoon, patuloy namin na pinagkakatiwala sa iyo ang mga nalalabing oras sa gabing ito, Panginoon Diyos. At patuloy na ihanda mo ang aming mga puso at ang aming mga prayer requests, Lord, sa gabing ito ay patuloy na, Panginoon, na pakalinisin mo ang iyong puso sa sabi mo sa iyong salita. Ang panalangin yung sa taong patuloy ay patuloy, Lord, na iyong inidinig, Panginoon Diyos. Kaya, Ama, maraming salamat sa gabing ito sa iyo namin pinagkakatiwala na ng bagay sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. Amen. Okay, bago tayo makaupo, nais kong basahin ang ating teksto sa gabing ito sa Book of Matthew. Matthew chapter 5, verse 43 hanggang 48. Sa 43, narinig ninyo, sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kapapawakan mo ang iyong kaaway. Tatapwat, sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyong sisiusig upang kayo'y maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti at nagpapaulan sa mga ganap at sa mga hindi ganap sapagkat kung kayo'y iibig sa mga nang isisiibig lamang sa inyo ano ang ganti na inyong kakampi, hindi pa gagayon din ang ginagawa ng mga maniningil ng buwis. At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong babatiin, ano ang kalabisan ng inyong ginagawa, hindi pa gagayon din ang ginagawa ng mga hintil. Kayo nga'y magpakasakdal na gaya ng inyong Ama sa kalangitan na sakdal. So tayo po ay makakaupunan. So, okay. So, part 6 na itong ating stature of the perfect man. Part 6, yung be holy, no? Because God is holy. Okay. So, basa tayo agad sis, dito tayo simula sa doon pa rin sa sukat na isang taong sakdal sa Tagalog, paragraph 32, 302. Okay, sabi dito, hayaan basahin ko lamang sa inyo ang ilang mga kasulatan dito. Sandali lamang, Mateo 5:28. Kukunin natin ang isa rito at tingnan kung ano ang sinasabi ng Mateo 5:48 at tingnan kung kayo nga ay dapat na maging katulad ng Diyos. At alam nyo, ang Biblia ay sinasabi na kayo ay mga Diyos. No? Sinasabi ni Jesus ang gayon. Bakit? Lahat ng mga tangian, ang lahat ng mga bagay na nasa Diyos ay nasa inyo. Mateo 5:28, kayo ay maging si Jesus ay nangungusap sa beatitude, no? Yung kasakdala, kabanalan. Kayo ay magpakasakdal, ano yan? Magpakasakdal na gaya ng inyong Ama sa kalangitan na sakdal. Kayo ay umakyat na rito ngayon. Bago kayo nahilingan na gawin niya, ang lahat ng mga bagay na ito ay kailangan may dagdag muna. Pagkatapos kapag kayo ay nakarating na rito, hinihiling na niyan inyong ngayon na maging sakdal, kabanalan, mga anak na lalaki, babae, anak ng Diyos. Hindi tama ilang mga bagay ang masasabi ko sa hanay na iyan. Okay. So, alam natin na ito ay ating i-series, no? Ang sukat ng isang sakdal. At alam natin, ating talakayin yung sukat, kung ano yung mga sukat ng isang taong sakdal, ay nasimula ito sa pananampalataya
At alam natin, ang pananampalataya ay nahati ito sa tatlo kasi hindi ka pwede magkaroon ng pananampalataya without tawag ito na hindi ka na born again. Kasi ang term ng born again sa ibang salita ay converted. No? Kung na-convert ka, na from to mula dati na ikaw ay walang pananampalataya, no, sa salita ng Diyos, at kapag nagkaroon ka ng totally pananampalataya, tawag doon, you are total converted. No, yung ibang salita. Sabi, pag ikaw ay na-converted, no, ikaw ay na-born again, ano, nagkaroon ng tatlong yugto yun, yung justification, sanctification, at baptism of the Holy Spirit, doon ka palang na-converted totally. Kasi hindi ka totally pwede mag-converted na ikaw ay na-justify pa lamang kasi yun ay proseso pa lang ng pagiging isang bata. No? Kasi hindi pwede sabihin sa isang literal na magulang na babae kapag nanganak ay lumabas yung tubig. Ay sabihin natin na yan yung bata. Hindi po siya bata kasi process pa lang siya, di ba, ng panganganak. So pangalawa ay dadating ang dugo. So pangatlo, doon pa lang lalabas ang bata. Doon kasi doon yung buhay. Sabihin, tubig, justification, sanctification, at yung tawag natin new birth. Kapag na-new birth ng isang bata, ay sabihin, ikaw ay naisilang, no, sabihin, nag-iba yung iyong karakter, no, naiba yung iyong pananaw, at yun yung ibig sabihin unang pananampalataya, yun yung foundation, mga kapatid, no? Yung pananampalataya na isinilang ka sa kaharian ng Diyos, ikaw ay anak ng Diyos, kaya lang sabi ni Paul ay, nung ako ay bata pa, ako ay nag-iisip na gaya ng isang bata. Nung ako ay bata pa, nasasalita akong gaya ng isang bata, no? Kasi bata pa yun, no? At sinasabi naman ng Galatia, bagamat siya ay anak ng Diyos o anak ng hari, pero habang siya ay bata pa, ay wala siyang pinagkaiba sa alipin. No? Sabihin, alipin, yung talaga, sa ating sister, sinabi mong alipin, yung kutusan, di ba? Kasi wala pa siya doon sa tamang posisyon. Hindi pa niya alam yung posisyon bilang Kristiyano, no? Hindi pa niya alam kung saan siya kikilos, ano ang ganyang gagawin, ano ang dapat ginagawa bilang isang anak ng hari, no? Yun ang isang bagay, mga kapatid. So, pag na-new birth at na-born again, mga kapatid, no, ay pinaprocess, no, at pagkatapos doon yung virtue, yung pagalingan, at tapos yung kaalaman, lumalawak yung kanyang kaalaman sa salita ng Diyos, no, sa pagkatapos lahat yun ay naabot, mga kapatid, no? At pagkatapos sabi dito, no, ay sa 303, balik natin sa 303. Sabi dito, no, kayo ay umakit na rito. So tinatawag kasi ang topic dito ng ating kapatid ay sukat ng isang tao sakdal. Sabi niya, pag natapos na, sabihin, naabot na natin yung pananampalataya, yung magalingan, yung kaalaman, lahat na yan. At sabi niya ay nalaman na natin at natuklasan natin. Sabi niya kayo ay nakita na natin. Sabi niya bago kayo nahilingan na gawin iyan ang lahat ng mga bagay na ito ay kailangan may dagdag muna. Sabihin bago yung tinutukoy ni Brother Branham dyan ay kayo yung pakasakdal sapagkat ang inyong abang sa langit ay sakdal. Sabihin, bago mangyari na kayo sakdal, kailangan maabot muna natin yung pananampalataya, yung kagalingan, yung kaalaman, pagtitiis, pagpipigil, at yung kapanalan, at yung magkaroon tayo ng divine love. At kasi pag nagkaroon ka ng divine love at divine love, kasi yun yung pinaka-headstone, yun yung pinaka-ulo. Yung sabihin, kumikilos ang isang tao, Kristiyano, na pinakikilos siya ng divine love. No? Kasi nakita natin yung pagiging maturity, di ba? Paa hanggang sa magiging sa ulo, at dumating na ulo, sabi ng Bible, pag dinampot ko yung lumakad yung aking paa, nagusan niya ng kanyang ulo. Pagka ang kamay ay lumampot na isang bagay, dinampot ng kamay, pero ako nagutos ang kanyang ulo. Ibig sabihin, bawat kilos ng isang temple of God o tabernakulo ng Diyos ay utos siya ng Diyos, no? Yung love na nasa kanya, no? Hindi dahil sa kumikilo siya bilang isang Kristiyano, mga paniutos doon. Ngayon, sabi ko kanina, nasa babang ating kontisis. Sabi dito, lahat ng mga bagay na ito ay kailangan may dagdag. Ayun, ano yan? Yun yung pito, no? Yung sukat ng isang taong sakdal. Pagkatapos, sabi niya, pagkatapos na natin yun, sabi pagkatapos kapag kayo ay nakarating na dito,
Tapos na, inihiling niya sa inyo ngayon na maging sakdal. Sabihin sakdal ay perfect. Sabihin, ito na yung isang taong matured na. No? Pag sinabi mo sakdal, hindi nagkakamali. Kasi sa Efeso, banal sila pero hindi pa sila sakdal. So kailangan ng fivefold ministry kasi para sa gawain paglilingkod, mapapakinggan nila ang salita ng Diyos, no? At upang ang bawat isa ay lumago sa halaman ng salita ng Diyos, sabi doon, at sabi niya, to perfecting of the saints, no? Na makita nila kung anong kanilang trabaho, no? At pagkatapos sabi doon ay kapag naabot na natin ng mga sukat ng isang tao sa sakdal ito, sabi niya ngayon ay hinihiling na niya na sa inyo ngayon na maging sakdal. Pamanalan, mga anak na lalaki, babae ng Diyos, iya'y tama. Ilang mga bagay ang masasabi ko sa anay na iyan. Masabihin natin, no one is perfect. Paano ito, ang kapatid? Scriptural ito Di ba? Masabihin, hindi lang tayo, nandito na tayo sa isang pinakamataas na antas ng buhay ng isang mananampalataya. Na tayo ay banal, dahil wala na tayong kasalanan kasi ang kasalanan natin ay itinapon na ng ating Panginoon Jesucristo sa dagat ng pagkalimot. At yung mga bagay na pagkakamali natin na little by little ay kapag naabot na natin ang napapractice na natin ang pananampalataya, nagkaroon tayo ng kagalingan at kaalaman sa salita ng Diyos at pagtitiis, pagpipigil sa lahat ng bagay at namumuhay tayo na may kabanalan. Siyempre, ang kabanalan ay hindi lang ito sa panlabasaan nyo, maging ang ating pananalita, maging ang ating mga iniisip, mga kapatid, no? Ay saklaw ito ng kabuuan ng kabanalan. Kasi meron tayong tatlong tawag dito, kasi meron tayong tawag ng katawan, espiritu at kaluluwa. No, hindi lang pwede maging banal yung ating katawan. Maging yung ating kaisipan, no? At yung kalooban, yung tinatawag natin yung kusa na nananahan ng Diyos sa ating mga puso. At sabi dito ngayon ay hinihilingan tayo ngayon. Matapos na maabot natin ito, malaman natin lahat ng bagay. At siyempre, kung tayo ay nasa kaalaman pa lang, no? At minsan, nandun pa lang tayo sa proseso na malaman natin dapat at ano ba kinain na iba't adan, yun ba ay mineral na prutas, malaman mo na. So nasa process ka pa ng kaalaman, kaya nga nagbabible study tayo para malaman natin kung ano nangyari sa Garden of Eden, di ba? At nalaman natin kung bakit nawala ang bautismo sa pangalan ng Panginoon Jesucristo kasi by history, no, ay may nangyari. So nalalaman natin unti-unti na kung bakit sa panahon ito ang mga tao ay nagbabautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. So ngayon, napag-aralan natin sa mensahe, dumating tayo sa pagbubulo ng kaalaman, no? Nalalaman natin na lahat ng bagay nito. Pero sabi ito, at kapag tayo ay halos nakuha na natin ang lahat ng salita ng Diyos, o pag tayo may kaalaman na, so sabi dapat next dito ay magkaroon tayo ng pagtitiis o pagpipigil at sunod-sunod yan, mga kapatid, no? Pagkatapos magkaroon tayo ng kabanalan, yung kamor na marami ka nang nalalaman sa Diyos, no, ay nagkakaroon tayo. Kaya nga ang isang tao na sa pamumuhay, no, sa hindi namumuhay ng kabanalan, ibig sabihin makikita mo kasi tao kapag yung kanyang pagkakilala sa Diyos ay hindi pa gano'n. The way na magsalita, the way na kumilos, the way na manamit o ano man ang kanyang ginagawa ay doon makikita mga kapatid, no, kung gaano nakakilala ang Diyos. Kasi bakit lagi natin sinasabi na ang tao binabalik lagi natin sa gawa? Kasi wala naman tayong pagpatayan para mag-discern ng isang tao. Hindi natin nababasa ang puso ng isang tao. At sumesos ni Brother Branham na ang mga gawa ay ang hayag ng pananampalataya. Diba? Hindi ko nakikita ang pananampalataya ng bawat isa. Pero sinasabi ng Espiritu Santo, nalalaman ko ang inyong mga gawa. Kasi nakikita niya ating pananampalataya. Anong nakikita niya? Base sa ating mga gawa. No, pero ang Diyos nakita niya ang puso natin, pero ang tao nakikita niya ang gawa ng isang tao. Kung sino may pananampalataya o wala. Kung sinasabi mong ako naniniwala sa mensahe, pagkatapos ay hindi ka nakikiisa, hindi ka dumadalo, at hindi ka umani ng mga gawain, meron ka namang maluwag na oras, sasabihin mo, naniniwala ako sa gawain, naniniwala ako sa mensahe, na wala kang ibang mensahe pa, pero hindi nakikita sa iyong gawa.
Ibig sabihin, so patay yun. Kaya sabi ni James, no, sa James 2:17, ang pananampalatayang walang gawa, patay. Di ba? So yun ang isang bagay mga kapatid. Kaya lagi natin sinasabi, no, ay ang isang Kristiyano nakikita yan sa pamumuhay, no, the way of living. No, paano niya pinamumuhay ang mensahe, pinapakita niya ang mensahe. Kung sasabihin mo, ako ay mensahe, matagal na akong Jesus believer, at simula nang itayo pang gawain ito dito, ako na ay mensahe, ako na ay Jesus believer, no? Pero taliwas naman sa sinasabi ng buhay mo, doon sa sinasabi ng mensahe, so ang tawag doon ay para sa iyo. Diba? Ang tawag doon para sa iyo, yung mga aktor, mga sabihin doon ay mga gumaganap lamang, no? Yun ang sabi doon mga kapatid. So, yun ang isang bagay doon mga kapatid, no? Kaya nga, sabihin, the more na malalim ang pagkakilala mo sa Diyos, doon unti-unti nagiging holy ang iyong buhay, no? Kasi the more na, kasi malapit na yun eh. Kasi ang kabanalan, no? Ang kabanalan ay halos malapit na yan, isang step na lang, nandun ka na, palapit ka na sa Diyos, no? Makukuha mo na yung kanyang buong karakter. Kasi ang beauty to this karakter ng Diyos kasi lahat yan eh. Lahat na pinag-usapan natin, yung pananampalataya, yung kagalingan at kaalaman, lahat yan ay karakter of God. Kaya ang sabi ni Pedro ay, basahin natin sis, yung 2 Peter chapter 1, no? Tingnan natin, para makita natin na yan ay karakter ng Diyos lahat yan. No, na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Okay, sa verse 4, ato. Yan, verse 3. Yamang ipinagkaloob sa atin ang kanyang banal na kapangyarihan, ang lahat ng mga bagay na uukol sa kabuhayan at sa kamalalan, sa pamamagitan ng pagkakilala sa kanya, at tumawag sa atin sa pamamagitan ng kanyang sariling kalawalatian, kagalingan. At dahil dito, ay pinagkaloob niya sa atin ang kanyang mahalagang pangako upang sa pamamagitan ng mga ito ay makabahagi kayo sa kabanalan mula sa Diyos. O, diba? Sabihin lahat ng pito na yan ay karakter ng Diyos yan. Diba? Na minumult natin at inuhubog ito sa bawat pagkakataon mga kapatid. Diba? So, ang pananampalataya, paano ito masusubok, no? Kasi ang pananampalataya, no, maraming beses sa akin tinalakay, ang pananampalataya na hindi mo pinaniniwala dahil nakita mo o nahipo mo na, doon ka palang maniniwala. No? Sabihin mo, to see is to believe. Ang pananampalataya ay meron itong malinaw na pananaw, malinaw na understanding na kahit na sabihin ng Diyos ay Abraham, magkakaroon ka ng anak. Pero wala pang anak si Abraham, pero pinanghawakan na ni Abraham na gano'n siyang anak. So ganun yung kanyang panghawak, ganun yung panghahawak ng isang mananampalataya, mga kapatid. No, sa lahat na pinangakuha ng Diyos ay ganun yung sinabi ng Diyos, pagpapalain kita, sabihin ko, sabihin dapat panghawakan natin yun, no? Sabihin kahit sabihin natin na wala pa yung literally, at hindi pa yung nangyayari talaga, pero dapat hindi tayo tumitigil sa pagkapi sa pananampalataya, mga kapatid, no? Kasi yun ang matatawag natin, yun ang ay doon tumatakbo yung ating pananampalataya, mga kapatid. Doon nasusubukan yung ating mga pananampalataya na bubuksan, mga kapatid. Okay, sabi dito kanina ng Pedro, na lahat daw ng ito ay mga mahalagang pangako at napakalaki ng pangako upang sa pamagitan ng mga ito ay makabahagi kayo sa kabanalan mula sa Diyos, yung mga nakatanan sa bulukan ng sa salibutan dahil sa masamang pinag. Sabihin, lahat ng pitong ito ay mga katangian ito ng Diyos. No? Na ibinigay ito, pangako ito ng Diyos sa bawat isa na mga itinilaga ng Diyos, mga kapatid. Pero sabihin natin, hindi pwede ang isang tao. Pero bang tao sakdal? Sinabi na nga, magpakasakdal kayo. Nagdaya ko na ako'y sakdal. Sabihin, ang isang Kristiyano ay hahandong tayo na isang tao hindi nagkakamali. Diba? Ang pagpatay, hindi yung pagkakamali. Ang pangangalo niya, hindi yung pagkakamali. Diba? Ano yan? Bunga yan ang kasalanan. Kapag ikaw ay nagmakasalanan sa Diyos, ikaw ay unbelief, mayroong kasalanan sa Kanya ng pagdudula sa salita ng Diyos. So, ang bunga ng kasalanan, pagpatay, pangangalo niya, lahat ng bagay. No, hindi yan bunga ng, hindi yan kahinaan, hindi yan, pero yung bagay na nagbabago yung
aura mo na dati maganda yung mood, tapos biglang umiinit yung aura kasi may isang bagay na nakapagpainit sa iyong ulo, yun yung kailangan i-perfect. Sabihin, kahit sa lahat, anumang panahon, kahit may bagyo, kahit na, sabihin natin, kahit na tumaas yung presyon, yung sitwasyon, nagbago yung sitwasyon, dati payapa, tapos biglang hindi naging payapa, so doon susubukin yung tataas ng iyong presyon, doon ka ipe-perfect ng Diyos. Sabihin, paano ka hindi magagalit sa ganong sitwasyon, di ba? Panginoon, nagalit din sa panahon pero yung galit niya, hindi siya nagkasala eh. Pero kasing galit na hindi nagkakasala, di ba? Na hindi tayo, sabihin, hindi natin nalalabag yung salitang kalooban ng Diyos. Kasi pag may isang bagay na nagkamali tayo at umilit yung ating ulo at sabihin, nakagawa na masaklat doon, okay lang na magalit ka eh. Basta wala ka lang masasangkalang-alang na salita ng Diyos. Pero pag meron ka nabanggang salita ng Diyos, doon ka nagkakaroon ng pananagutan. Di ba? Ano yun? Konting bagay lang. Kung ano-ano na sinabi mo sa anak mo, kung ano-ano na sinabi sa asawa mo, kung ano-ano na sinabi mo sa kaibigan mo, kung ano-ano na sinabi mo sa iyong kapitbahay. Konting bagay lang eh. Tama naman sana eh. Kaya lang, uminit ang ulo mo, natural. Kaya lang, bigla mo kung ano-ano pang nasabi mo, nagkasala ka tuloy eh. Ibig sabihin isang bagay mga kapatid na dapat yun ang isang bagay na inaayos ng Diyos sa ating mga kapatid, no? Yung isang bagay na yun. Ngayon, gusto kong balikan yung talata natin kanina, doon sa text natin, sa Mateo 5. Sabi nyo, tatapos sinasabi ko sa inyo, 43, narinig ninyo sinasabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kapuotan mo ang iyong kaaway. Kasi sabi ito yung lumang kasabihan, no? Nang sabi sa lumang kasabihan, ibigin mo ang iyong kapwa, pero kapuotan mo daw ang iyong kaaway. No? Pero sabi ng Panginoong Kristo, tatapos sinasabi ko sa inyo, may bagong utos, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo yung nagsisiusig. So ngayon, pagdating ng Panginoong Kristo ay ibigin mo ang iyong kaaway. Sabihin, parang ikaw ay mangisakdal, ibigin mo ang iyong kaaway. Pag hindi mo inibig mo kaaway, ay yung sinasabi ng Diyos dito, kayo yung mapakasakdal, nagaya ng inyong amang nasa langit na sakdal. Diba? Ang hirap. Kasi ang hirap naman talaga na mahalin yung kaaway. Mas mahirap ibigin ng Diyos. Anong sabi ng Biblia dito sa 1 John yata yung sis? Unang Juan. First John 4:20. Unang Juan. Kasi ayun nasa is ayun awan. 4:20. Sabi niyo sa 20, kung sinasabi ng sinuman, ako'y umiibig sa Diyos at nakukuhod sa kanyang kapatid ay sinungaling, sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakita ay paano maibig siya ng Diyos na hindi niya nakita. So, part yan ang sakdalan. Diba? Kasi sabi kanina, ibigin mo ang iyong kaaway. Kasi, baka sinabi, kasi ang topic is perfection. Diba? Sabihin, ang perfection, kahit kaaway mo, kailangan ibigin. Brad, yan pa naman ang pinakamahirap sa lahat, ibigin ang kaaway. Pero yun nga yung sa bagay. Wala tayong magagawa. Ito sabi nga ng Biblia, magpakasanggal tayo. Ang gagawin natin. Diba? Sabi na, paano mong ibigin ng Diyos? Yun nga, yung Diyos nga hindi mo naman nakita naibig mo. Pero, paano ito, na kapatid mo nakita mo, kahit kaaway mo yan, ay ibigin mo talaga. Sabi ng Biblia, balik tayo sa Matthew, nung kanina sa ating teksto, nasabi doon na
Sabi dito, tatapat sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang sa inyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo yung muhusik. Siyempre, kung mayroong muhusik sa inyo, ay kailangan nyo ipanalangin. Siyempre, pag pinalangin nyo, hindi para mapahamak, kundi i-bless. Diba? Maraming beses na nangaral ang ating kapatid na kapag tayo ay nagsalita sa isang tao, mas magandang sabihin natin ay God bless you, no? Lord bless you, di ba? Kasi yun yung isang bagay doon, mga kapatid, no? At yun ang isang pinakamainam lang sa pagpalain ng Diyos, no? Sabi niya na datapat sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang sa inyong mga kaaway, mas dalangin ninyo ang sa inyong nagsisiusik, upang kayo maging mga anak ng inyong Amang nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang ang araw sa masama sa mabubuti at nagpapaulan sa mga ganap at sa mga hindi ganap. Ibig sabihin, hindi natin pinag-uusapan dito. No, sabihin, ang biyaya ng Diyos, pagdating sa mga kaloob, pagdating sa mga papapalang literal, ang Diyos pantay na ibinibigay ito sa mga tao. Maging ito ay sa mga binhi, mga kapatid, na binhi ng Diyos, o kahit sa mga taong hindi binhi ng Diyos. No? Kahit doon sa mga taong sabihin natin, hindi pa nakikilala ang mensahe, o doon sa mga taong nakikilala na ang mensahe, pantay ang pagbuhos ng Diyos ng pagpapala. Diba? Pinapaulan ng Diyos, parehas yan, mga kapatid. Kaya hindi mo pwede sabihin, ang Diyos ay nasa amin, ang Diyos ay kasi ganito, kami lang ang tama, kami ang nasa end-time message, kami lang may dalang mensahe. Sinabi ng Diyos, pinapaulan niya sa mabuti sa masama. Diba? Hindi natin pinag-uusapan yan kung ikaw ay anak ng Diyos, hindi. Pero ang Diyos, pinapapala rin niya ang mga tao nasa labas, mga tao nasa loob. Kung sila ay magaling din sila mag-praise, magaling din sila sumisay, ganoon din mga kapatid, no? Maganda rin pag sila nakapagtapos ng pag-aaral, nagiging maganda rin ang buhay nila, ganoon din sa ating mga kapatid. Ibig sabihin, pagdating sa kanyang bagay, pantay lang ang Diyos, mga kapatid, no? Sa lahat ng kanyang pagpapala. Hindi natin pwede sabihin, dapat very special tayo, pagdating sa kaligtasan. Pero pagdating sa mga pagpapala, no, dito sa lupa ay ibinuhos niya sa lahat. Wala siyang pinili. Sabihin natin, bakit kaya masigit ang pinagpapala ng Diyos? Yung mga taong ako, mahabang panahon ako naglingkod. Nagbigay ako ng aking mga ikapo, nagbigay ako ng love offering, hindi lang yun. At nagpagal ako ng oras, at mahabang panahon ako naglingkod sa Panginoon. Pero, ba't parang tila hindi ako pinagpapala ng Panginoon? Ganyan din naman ang salimutan kapag nananalangin. Sabi nila, ganyan din ang panalangin mo. Di ba? Meron namang iba na pinagpapala sila doon. Pero pinagpapala dito sa ating mga kapatid kasi nga parehas itong ibinibigay ng Diyos, mga kapatid. O sabi nga, sapagkat kung kayo'y iibig sa mga nagsisiibig lamang sa inyo, ano ang ganti ng inyong kakamping? Hindi ba kayo din ang ginagawa ng mga maniningil ng buwis? At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong babatiin, ano ang kalabisan ng inyong mga ginagawa, hindi ba gayon din ang ginagawa ng mga hintil? Sabi ng mga hintil, walang Diyos. Ganyan ang ugali ng mga taong walang Diyos. Diba? Mahal lang nila. Yung mga taong mahal nila. Pag yung mga taong nagbibigay sa nila, yun lang mas dikit nila. Sabi ni ng Panginoon dito, kung ganyan lang ang inyong magiging batayan ng inyong pagmamahal sa iyong kapwa, ganyan din ang ginagawa nila. Kaya parehas lang ngayon sa sanlibutan Diba? Pero ano pagkakaiba ng nasa mensahe? No, kasi nga, ang mensahe, mga kapatid, sabi nga natin, bilang tayo nasa sukat ng isang taon, sakdal na, at nakakabot na tayo sa divine love. So, sabihin, ang nagpapakilos sa atin ay ang divine love na nasa atin. Diba? Kaya kasi sa kanila, mahal nila ang tao dahil ang humikira sa kanila, yung kanilang makataong damdamin. Diba? Siyempre, pag sinabi mo makataong damdamin, pag hindi ka mahal, hindi ko rin siya mahal. Pero yung divine love, ano yung sinabi ni Brother Van na divine love? Ano yung eros love? Yung eros love, yung pagmamahal ng isang tao sa isang kapwa-tao. Ano yun? Pag mahal niya ako, mahal ko din siya. Pag kaibigan ko ako, pag ako nirespeto ni Mother Joshua, respetuhin ko rin siya. Ganon ang human nature. Ganon ang eros love. Ano naman yung tinatawag nating yung tinatawag na isang uri ng pag-ibig sa mag-asawa? Diba? Ano yun? Alam naman sabi ni Brother Branham, ano yung pelayo lang? Pelayo lang. Diba?
Yung Phileo love, yung isang uri ng pag-ibig sa kanyang asawa, sa mag-asawa. Kapayag pa ikaw isang lalaki na may isang lalaki na akbay sa kanyang asawa. Sabi niya, kung okay lang sa isang lalaki, may problema sa lalaking yun. O, di ba? Posibleng hindi siya nagsiselos. Kasi nga, bakit? May mga tao na nawagalitaan napatay nila yung tao dahil sa pagmamahal nila yung sa kanilang asawa. Eros love, Phileo love yung tawag doon eh. Di ba? Sabihin, pero meron isang mas malalim na pagmamahal. Ano yun? Divine love. Ano yung divine love? Ang divine love, kaya mong mahalin ang tao kahit hindi ka niya mahal. Ang divine love, kahit hindi niya ako mahal ko pa rin siya. Hindi yung pagmamahal ng isang asawa, hindi yung pagmamahal sa isang kapwa na kapag mahal niya ako, mamahalin ko rin. Mas pinakamataas na pagmamahal yun, yung tinatawag na agapaw love. No? Na yun, pag tayo, imabot na tayo sa ganun. No? Yun na yung napapakilos sa buhay natin, yung divine love. No? Meron ka ng, siyempre, meron kang bodily kindness. Ano yung bodily kindness? Iniibig mong yung kapwa. Kasi control kasi ang nagpapakilo sa iyo, bakit mo mahal ang iyong bodily kindness? Kahit anong denominasyon, kahit sinong tao, ay parehas ang iyong pakikitungo. Hindi pwede yung, magkaiba ang pakikitungo natin bilang mga kapatiran, pero hindi dapat magkaiba yung pakikitungo natin bilang tao. Na ituturing natin sila kasi ito, mga worldly ito, baka sanlibutan ito. May respeto pa rin tayo sa kanila. Bahal sila yung mga tao lang, mga tao, di ba, na walang pananampalataya. Pero sabihin dapat, kasi ang gumagana sa ating yung divine love, mga kapatid, tapos meron tayong bodily kindness, tapos pagkatapos ito, nagagawa natin mamuhay ng may kabanalan kasi ang nagpapatakbo sa atin ito ay ang ating divine love, no, di ba? Pagkatapos ito, meron tayong pagpipigil. Kaya kahit na tayo ay inuusik, na kahit na tayo ay tinutuya, na kahit tayo ay galit sa ating tao, pero hindi natin magawang magkamali sa kanila, no? Kasi nga, dahil sa pamagitan ng divine love. Tapos yung pagtitiis, na kahit anong hirap, kahit gaano tayo nagpapagal, kahit gaano sabihin natin na parang mahabang panahon tayo nagtitiis, naglilingkod tayo sa paglilingkod dito sa gawain sa Panginoon, pero parang tila na ang buhay namin ay ganito pa rin. No? So sabihin, hindi tayo dapat na nawawala, hindi tayo sumusuko sa pagtitiis natin sa paglilingkod kasi kasi alam mo kung bakit, kasi nga ang nagpapahirap po sa atin ay ang ating divine love. No? At yung ating alaman. So lahat ng bagay na yun, mga kapatid. So, ganyan ang isang bagay, mga kapatid, sabi ng Biblia, kung ibigin lang natin yung mga taong nagmamahal sa atin, ay sabi niya, anong ganti ang kakampi natin? Kasi nga, hindi ganun ang isang taong sakdal. Hindi ganun ang isang taong pinabanal ng Diyos. Sabi niya, kayo ngay magpakapasakdal na gaya ng inyong ama na nasa langit, no, na sakdal. Ang sabi ng Diyos, sakdal. Hindi siya nagtatangi ng tao. No? Hindi siya nagkakamali. Ang Diyos hindi nagkakamali, mga kapatid. No? At ganoon din sa atin, no? Sabihin, nasa proseso tayo na kaya nga, unti-unti, nalalaman natin yung buhay ng isang Kristiyano, paano maging isang buhay ng isang next believer. No? Dati tayo habang panahon tayo na nakahang, na hindi natin alam kung ano yung ating gagawin. No, pero ngayon, nasa misahe na tayo, alam na natin ang misahe, marami na tayo natutunan, huwag natin, lanig natin yung misahe, tapos patatapusin mo lang sa kabila, hindi mo naman dito nilalagay, kaya hindi mo may nagagamit sa tamang panahon, no? Na hindi mo nagagamit ang salita ng Diyos. So sabihin, ang salita ng Diyos may purpose yan, kung bakit yan pinapasok sa tenga, at dito yan pinilalagay, no? Para pagdating ng panahon, magagamit ng Diyos yan. Sabi niya, sa panahon na kailanganin mo yan, sabi ng Panginoon, sa araw na yon, ay ako magpapaalala at masasabi sa inyo ng mga bagay na ako sinabi sa inyo, magpapaalala. No? Sabihin, kapag ang isang tao, isang Kristiyano ay paglilingkod o anak ng Diyos, mga kapatid. No? Sabihin niya, ang isang anak ba ng Diyos ay kasi meron na po na salita ng Diyos sa iyo, dapat alam mo na kung ano ang pinamumuhay ng isang anak ng Diyos. No? Alam mo na, bigilang isang isang asawang babae, anak na babae, o asawang lalaki, o mga anak na lalaki, o sabihin, mga kapatid, no? Sabihin, hindi mo na pwede sanasangin ang salita ng Diyos. Kasi nga,
Yun yung isang bagay na tayo ay magpakasakdal kasi nasa atin yung salita ng Diyos, ibuhay na natin yun, di ba? Kaya pamuhay na natin ang mga salita ng ating Panginoon, mga kapatid. So yun yung isang bagay na sabi ko nga lagi kanina, biglang nagbago yung ating aura. Yun nga, minsan, yun tayo susubukan ng Panginoon, di ba? Saan maraming bagay, kung saan tayo mahina, diyan tayo madalas sinusubukan. Kung ano yung kahinaan, alam ng kaaway kung saan tayo mahina. Kung mahina tayo sa financial, ulit-ulitin lang ng kaaway. Kung mahina tayo sa yung ayaw natin nakakatanggap ng parang nagkakamali tayo, paulit-ulitin lang yan ng kaaway na ulit-ulitin nyo sa'yo. Hanggang hindi mo yan ma-overcome. Diba? Sabihin, hanggang sa... So ganyan, bawat isa sa atin, meron tayong mga kahinaan, mga kapatid. So kailangan natin ma-overcome yan, na malampasan, at malampasan yung ating mga damdamin, malampasan yung ating mga ganyang bagay, mga kapatid. No? Kasi nga, kailangan natin magpakasakdal. Kasi nga, bakit? Hindi ko alam kung bakit. Kasi nga, pero nakikita na natin yung timepiece natin. Di ba? At narinig ko sa mga palabas, sa mga YouTube, sabi ng mga kalaban doon, sabi nila, gusto namin patayin ang lahat ng Hudyo sa buong mundo, hindi lang sa Jerusalem. Sabi niya, at kami ay mga willing kami na tawag nito, yung buhay namin, ibigay namin para maubos sila lahat. Sabi sa haba ng panahon ng history, ngayon na lang yan ulit na ulit. So sabihin, may nangyayari na sa panahon. Diba? Hindi pwedeng nagkataon lang yan. Hindi pwedeng malipat ang mensahe ulit sa audio kung ang pride ay hindi pa yan nakaupo sa tamang posisyon. So, yun nga, siyempre, hindi naman ibang pastor o ibang manggagawa ang mamamalasakit sa bawat iglesia. Siyempre, may kanya-kanyang mga magulang sa bawat lugar. At may kanya-kanyang pinagpapayagan ng Diyos. Siyempre, kung sino yung nangangalaga, siya yung dyan niya binibigay yung buong kailangan ng church. No? Para, kasi may kailangan ng Diyos sa ibang lugar. So, ang Diyos pinupuno din ang mga manggagawa para mapuspos ang salita ng Diyos sa bawat mga tao. So, ganoon din sa atin, may mga bagay na ginagawa din ng Diyos sa atin, mga kapatid. Kasi nga, may nangyayari na mga kapatid. So, kailangan natin pumwesto, umupo. Kasi sabi nga dito na inaantay talaga ng mga ng nature ang manifestation ng mga anak ng Diyos. Diba? Yun yung isang bagay doon. Dapat mas lumali na tayo. Kung tayo ay anak talaga ng Diyos, magpaka-anak na tayo ng Diyos. Diba? Kung tayo yung mga men's believer, kung ano man yung kahinaan natin, pagpanalangin natin sa Panginoon niya. Kasi hindi pwedeng hindi tayo makukuha ng Panginoon kasi hanggang hindi tayo sakdal. Kung sinabi mo sakdal, wala na tayong mali. Wala na tayong kamalian. Ako, marami akong kamalian bilang human tao. No? Nanalangin ako lagi sa Panginoon. Panginoon, alisin mo ang mga bagay na ito. No? Kasi ganoon dapat ang panalangin natin. Alam nyo kung anong panalangin, alam nyo kung anong kahinaan ninyo. No? Kahinaan natin ng bawat. Kasi hindi tayo iraragyo ng Panginoon kasi sabi tayo yung makasakdal. No? Dahil ang Diyos na natin yung sakdal. So, ayun isang bagay. Kung hindi pa ayos yung ating buhay sa Panginoon, ito pa rin natin yung mga kapatid. No? Hindi na natin nalubusan pang naunawa talaga mensaheng ito. So, panalangin mo ng lubusan sa Panginoon, huwag kang titigil at hindi mo ang Diyos na kakapaganda. Kasi ang Diyos, naniniwala lang ako na sa tao kapag pumatok sa Panginoon, siya magbubuksan at bibigay ng Panginoon ng lahat ng kanyang pangailangan. So, sabi dito mga kapatid, no, na kailangan natin talaga na tayo maging sakdal. No? At kung tayo yung naging believer na, huwag na natin pangsikapin na gumawa ng isang bagay na labag na sa kalooban ng ating Panginoon. No? Yun yung isang bagay na may nakakita man o walang nakakita, sikapin natin na mamuhay tayo na nasa mensahe ng ating Panginoon. Hindi lang tayo magiging best believer pag may nakatingin. So, alam natin, ang magiging anti-men's believer ay between God and you. No? Hindi ito grouping. So, hindi ako magpapakita sa inyo na ako isang men's believer pagka ako'y nasa gitna ninyo, ako'y nasa harap ninyo, o
Kahit wala kayo, tatayo ako sa mensahe kasi nga, ang kaharap ko ay ang Diyos. So, ganun din tayo, bawat individual. So, sikapin natin na tayo ay. Kasi kailangan natin gawin ito, kailangan natin maging sakdal mga kapatid. Hindi tayo nagkakala magkamali. Sabihin, kung nagkamali ka man, next time, kung naging sabihin, nagkamali ka, halimbawa, sa unang, para dito di ba? Ang unang, kumuha ka ng recipe ng pagkain, gusto mo matuto, at minuto, di ba? At inesting mo nag-trial ka magluto, at hindi mo pa nakuha, o kasi testing pa lang yun, at medyo, minuto na adobo, gano'n, ang lasa, pero hindi pa sa talaga minuto, may mga kulang-kulang pa. I-trial ka ulit. Diba? Hanggang sa makuha mo yun, o nagkamali ka ulit, may mga kulang pa ulit. So trial ka lang. Hanggang sa ito ay iyong mag-perfect na. Yung sabihin, sakdal ka na. Pagdating sa pagluto ng minuto, napakasimple na lang yan sa akin. Kasi bakit? Kasi master ko na yan. Yung sabihin, pagdating na sa mga anuman ang mga pagsubok, ay hindi mo na ako satanas madadaya ng ganyan. Kasi ako ay nakasa na ng panahon. No, yung aking temperance, yung aking pagpipigil sa sarili o pagtitiis, sinubok na ng panahon. No, na kahit ano pang gawin mo, nakatayo pa rin ako at ako'y patuloy na magtitiis, patuloy na magpipigil, patuloy na umuwi sa kabanalan, no? At patuloy ko pa rin ibigin ang kaaway ko. Kahit kung ano man ang sabihin sa akin ng kaaway, ano man ang sabihin na katakot-takot man naman ang negative, okay lang yan. Gawin ko lang, ipapipray ko pa rin sila. Kasi bakit? Hindi naman ako may kawalan. Sila ang may kawalan. No? Kasi yun ang isang bagay doon mga kapatid. Kasi nga, yung mga importante ngayon na tayo ay maging perfect sa harapan ng ating Panginoon. Ngayon dapat, kasi kung nasa atin ang lahat ng kanyang katangian, ano po bang kailangan para mag-perfect ka? Wala na. Sabihin this time na ang konti lang yan. Dapat pag nagsasalita ka, dapat hindi ka na nakakasakit. Kung ang kausap mo ay maramdamin, hindi naman tayo parehas eh. May mga tao, may ibang level ng pananampalataya. Titignan nyo rin. Pag meron na, medyo nandun malalim na kayo sa salita ng Diyos, at marami na ang katangian ng Diyos sa inyo, kasi marunong na kayong lumisern kung sino yung tao kausap ninyo. So, pag medyo maramdamin, huwag nyo naman lagi paano susubukin ang kanya. Hindi, dapat tingnan nyo yung kanyang level ng kanyang pamumuhay mga kapatid. So, yun ang isang bagay. Sa mag-asawa, may mga pinagtatalunan pang mga isyo, dapat malampasan na rin yan. Kasi, nagbigay si Kristo ng halimbawa ng perfect husband and wife. Di ba? Si Kristo ay ang bride at si bridegroom ang bride. Kasi mayroong perfect. So, kailangan mag-perfect din. Kaya nga sa mag-asawa, di ba? Minsan, tagal natin mag-asawa, pero hindi pa tayo nagkakahulihan ng loob. Hindi mo pa makikita yung ugali ng asawa mo, hindi mo pa rin mahuli ugali ng asawa mo. So, yun ang isang bagay doon mga kapatid. Kasi bakit? Kasi nga, ang pinakamayroon kasi kasi minsan sa mag-asawa, ito lang natin nasabi ko ngayon. Kung binata ka pa, ngayon may asawa ka na. Iba na may binata ka, iba na may asawa ka. Ikaw na mga dalaga, iba na nung buhay kang dalaga, iba na ngayon na ikaw ay may asawa na. Alam mo kung ano problema ngayon? Yeah, problema. Na may asawa ka na, pero buhay talaga ka pa rin. Gusto mo buhay talaga. Kaya minsan, hindi talaga makukuha. Kaya hindi naging perfect yung relation. So, ganyan din sa spiritual. No? Hindi naging perfect yung relationship natin sa Diyos. Kasi nga, yun isang bagay na minsan, Kristyano ka na, dati ka unbeliever, pero bumuhay ka pa rin unbeliever. Kasi nga, yun isang bagay na nawala ka sa believer ka na. Kaya kung tayo believer na, at dapat, alam na natin yung posisyon natin, hindi na tayo mga-work with. Sabi nga ng Biblia, tayo, sinabi ng Panginoon na sa lahat ng ating pamumuhay, mamuhay tayo sa Ebanghelyo ni Kristo. Wala tayong ibang gagawin kundi buhay ng Ebanghelyo ni Kristo. Diba? Buhay natin sa mula sa pag-gising, mula sa kakainin. Siyempre, marami may pagkain na bawal. Diba? Yun eh. Bawal lang naman kainin yung dulo. Sa damit. Alam mo dapat kung anong bawal, kung anong hindi bawal. Di ba? O ano pa, yung mga bawal puntahan, yung punta kayo lakad, yung mga bawal na puntahan. No? So, ganun yung mga kapatid. So, yun ay isang bagay na medyo dumating na tayo sa paghihilot ng panahon na kailangan na natin na mag-mature tayo sa mensahe ng ating Panginoon. Na kung may mga kakamali ka, sabihin natin, kasi brother yun nobody's perfect naman.
tama naman yun. Pero kung paulit-ulit naman na lagi na lang yung dahilan mo, oo naman. Diba? Sabihin mong, yung kamay ko medyo, ano ba, isa yung bibig ko, naging mahina pa kasi hindi pa ito submissive sa Panginoon. Sabi ng Biblia, kung ang mata mo ang nagiging dahilan para ikaw ay hindi maging banal, ay mas magandang lubutin mo na lang at itapon mo yun sa kaysa na makapunta mo yung buong katawan sa impyerno. Kung ang bibig mo nagiging dahilan para, diba, kung iyong kamay, putulin mo na. Hindi ko naman sinabing putulin, hindi literal yun. Diba? Ibig sabihin, ibigay mo na sa Panginoon. Yung bibig mo, ito na lang, ibigay mo na sa Panginoon. Ang iyong mata, ang iyong isip, yung kamay, no? Ang iyong puso. Buong katawan natin, ibigay na natin sa Panginoon, mga kapatid, di ba? At yun ang isang bagay doon. Para huwag natin bibigay mo lang. Panginoon, bibigay ko lang sa iyo yung aking bahagi ng aking buong katawan, pero maliban lang sa aking kamay. So, bigay mo na yung buong kamay, di ba? Para patulubos ang pamilya sa ating Panginoon. So, yun lang mga kapatid na isa yung Diyos sa gabing ito na part 6 na sukat ng isang taong sakdal na tayo ay maging sakdal. So, maging perfect. Kapag tayo ay nagkamali, huwag na lang ulitin. Diba? Sapat na yung nangyayari mo ng pagkakataon. Huwag na ulitin. Diba? At next time, sikapin na ito ay may maayos na. Kasi, nandun na tayo sa sa pinakamataas na level ng isang buhay ng isang Kristiyano. Diba? Huwag lang paulit-ulit. Kasi sa Biblia, pag paulit-ulit, medyo alam mo na kasalanan, pero itinagdaw mo pa rin. So, hindi na rin pwede, hindi na rin nangyayari. Pero kung pagkakamali, kung minsan ay nagawa, medyo nagkwento lang yung asawa mo, napagod ka rin, taas din yung boss mo, yung pagkakamali mo, dapat next time ang kwento, pakinggan mo na. Minsan gano'n. So, sabihin, yun yung mga yun yung natawag natin perfection, na kailangan konti lang, pero kailangan tanggalin ng Diyos sa buhay natin. Diba? Yung konting nag-isip ako sa kapwa ko na hindi mabuti, tanggalin din natin yun. Diba? Kasi kailangan tanggalin yun. Ako salita tayo na hindi mo alam, nakasakit ka pala. Pero sa tao, nakasakit yun, hindi niya alam, nahiya magsabi sa'yo, sis, Brad, nasaktan ako sila yung kanina, hindi lang makapagsalita. No? Pero, yun yung isang bagay doon, na next time, yung unti-unti natin mapigilan, no? Hanggang sa umuwi kumilos talaga tayo bilang isang taong sakdal talaga sa harapan ng Panginoon. Patulad ng Diyos, no? Kapag ang Diyos ay gumawa ng isip, sabi niya, let there be light. Ang Diyos pa ay nagsisi ng kanyang pagkagawa. Ang Diyos pa ay nagkamali sa paglikha niya sa unang nilikha. Hindi. Ang Diyos kasi is perfect. Sabihin, sakdal ang lahat ng kanyang gawa. So sabihin, lahat tayo, magiging sakdal lamang tayo kung pinamumuhay natin ang kanyang salita. As a Mercy believer, alam na natin yun. Hindi na natin dapat isa-isahin pa. Sana alam nyo na kung anong tungkulin ng bawat isa, tungkulin ng bawat mananampalataya. Kung tayo man ay may pamilya, may mga anak, tayo may mga anak, o tayo man ay mga binata, dalaga, sa mensaheng ito, o lahat tayo, may ganyan tayong trabaho, at alam na natin dapat kung ano yung nakabubuti para sa harapan ng ating Panginoon. So, nagiging sakda lang isang tao na more na pinamumuhay niya ang salita lang ng Panginoon. Kung nagkamali, hindi niya tawag sa Panginoon. Pero next time, sikapin, huwag nang magkamali pang muli. No? Kasi kailangan ng Diyos na siya maging sakda. Maging banal. So, ako din, no? Yun ang panalangin. Gusto na sabi sa'yo, naabot ko na. Pero ang panalangin ko, maabot ko na. Sana ganun tayo lahat, no? Maabot natin yung kasakdalan mga kapatid, no? Yung isang bagay doon na ating panalangin. So, God will glory sa ating Panginoong Diyos, sa misaya nito, na ating exhortation sa gabing ito na tayo ay magpakasakdal sapagkat ang Diyos ay sakdal mga kapatid. So, okay, hallelujah. At kung may mga tanong, so pwede naman makatanongin sa mga personal o kung naman, pwede nyo akong i-message na lang sa ating sa PM ko na lang sa messenger pwede mga kapatid. No? Okay, so pwede natin i-suspend ito. Pero parang clarification,
Kasi may nararamdaman ako. Medyo ngayon ako, pag may nararamdaman ako, hindi pwedeng tapusin yung... Kasi parang marami yung gugulo ko tayo mo na clarification. Okay, bigyan natin ng time, yung clarification. Kung may clarification, pwede tayo mag-clarify about sa perfection sa sakdalan. Kasi kung wala, dapat naintindihan na natin lahat. So, kung naintindihan, so, alam na natin ang sakdalan. Okay, this is my Antonio. Tapos ito, ay kunin natin yung prayer request kung may prayer request. Jesus, we get on you. We proclaim you are King. Standing here in the midst of us, we worship with our praise, and as we worship, build your throne, and as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne, our Lord Jesus, and take your place. For the last time, hallelujah. As we worship, build your throne, and as we worship, build your throne, and as we worship, build your throne, our Lord Jesus, and take your place. Our Lord Jesus, and take your place.
maraming salamat, Panginoong Diyos, sa gabing ito. Salamat po, Panginoong Diyos, sa iyong mga salita. Patuloy mo muli na kami ay tinuturuan, Panginoon Diyos, sa iyong mga salita. At patuloy, Lord, salamat sa teaching mo ng sukat ng isang taong sakdal. Nakita namin, Lord, na paano kami maging isang ganap, Panginoon, sa iyong harapan, sa pamamagitan ng iyong pananampalataya, ng iyong kagalingan, ng iyong kaalaman, ng iyong pagtitiis, pagpipigil, Panginoon Diyos, kabanalan at pag-ibigan sa bawat isa sa amin. At lalo higit, Lord, mapasa amin ang iyong divine love, Panginoon Diyos. Ang sabi mo, Panginoon Diyos, kapag ito'y namin ang natutunan at nakita namin lahat ng bagay nito na kailangan kami mamuhay na may kasakdalan, Panginoon Diyos, sa iyong harapan sapagkat ikaw ay sakdal. Panginoon, at ang kinakailangan na bawat isa ay maabot namin, Lord, na sa lahat ng bagay ay kung kami man nagkakamali sa maraming beses, Lord, turuan mo kami na unti-unti, Lord, ay ma-overcome namin ang lahat ng aming mga kahinaan hanggang sa ito ay maging isa, hanggang sa ito ay maging wala na, Panginoon Diyos. Hanggang sa lahat ng bagay ay kaya na namin kontrolin, kaya na namin dalhin, Panginoon Diyos, at ang bawat kilos namin, at bawat galaw, bawat pananalita namin, Lord, bawat aming iniisip, Panginoon Diyos, ay magiging ito isang sakdal. Magiging perfect ito, Panginoon, lahat ng aming kilos, lahat ng aming mga desisyon, lahat ng aming mga plano, lahat ng aming mga galaw, Panginoon Diyos, ay hindi kami magkakamali, Panginoon Diyos. At Ama, maraming salamat, Panginoon Diyos, at sa iyong salita, sa gabing ito, na patuloy na nais mo sa iyong iglesia, Panginoon, na kami maging banal, maging sakdal, sapagkat ikaw, Panginoon, ay sakdal. Kaya, Panginoon, tulungan mo po kami na ang iyong mga salita ay patuloy na aming may pabuhay, na aming ito'y mag-manifest sa bawat isa sa aming Panginoong Diyos. Hindi namin ito kakayanin sa aming sarili kung wala ang tulong niyo, Panginoong Diyos. Kaya, Panginoon, higit kami nangangailangan ng iyong suporta at Panginoon, ang iyong tulong, Panginoon, para sa lahat ng bagay ay maging magawa namin, Panginoon, ayos at kaplansya ang lahat ng bagay na gusot, Panginoon, sa bawat pamumuhay namin. Panginoon, kung may mga bagay kami hindi po maayos Lord, sa lahat ng relationship, Panginoon, at tulungan mo po kami na ito'y maayos, Panginoon Diyos, maging pagkapwa-tao. Panginoon, tulungan mo kami na maging mga tao, maging mga kapwa, Panginoon Diyos, bilang isang tao, mga Diyos, Panginoon. At hindi lamang, Panginoon, sa mga kapatiran sa lugar na ito, maging sa lahat, Panginoon, ng mga tao, Lord, sa paligid, Panginoon, ay matuto kaming magbigay ng respeto. Mahalin sila, Panginoon Diyos, dahil hindi namin sila minamahal, dahil mahal nila kami, Panginoon. Panginoon, ang patuloy na nangyayabaw, Panginoon, sa bawat sa amin, dahil nagagawa namin lahat ng ito, dahil sa iyong divine love, ang patuloy na pinagkaroon po sa amin. Alam namin sa pamagitan ng iyong divine love, Lord, ay magagawa namin lahat nito, Panginoon. Sabi mo sa iyong salita, kapag kami sinampas sa kabilang pisngi, ibigay namin ang kabila. Kung wala kaming divine love, Lord, hindi namin kaya gawin ito. Sabi mo, Panginoon, kung kami inuusik, panalangin namin ang bawat mga taong umuusik sa amin, Panginoon. Lord, kung wala kaming divine love, hindi namin kayang ipanalangin ang mga taong umuusik sa amin. Lord, sabi mo, ibigay namin ang kaaway, Panginoon. Kung wala kaming divine love, hindi namin kayang itong ibigay ng aming kaaway. Kung wala kaming divine love, hindi namin kayang mahalin ang aming mga anak, hindi namin kayang mahalin ang aming mga asawa, hindi namin kayang mahalin ang kapwa namin nananampalataya, Panginoon, bilang message believer, at hindi rin namin kayang magmalasakit, Panginoon Diyos, sa gawain ito, mahalin ang iyong gawain na pinagkatiwala mo sa amin, Panginoon Diyos, kung wala kaming divine love. Kaya, Panginoon, lahat ng ito ay kumikilos at gumagalaw sa amin dahil sa Panginoon sa divine love, Panginoon, na binigay mo po sa amin. Kaya, Panginoon Diyos, panalangin namin, makuha namin ang divine love, Panginoon, na ito ang gagalaw, ang kikilos sa lahat ng bagay, Panginoon, sa buhay namin bilang sa Kristyano, Panginoon. Maraming salamat, Ama, sa iyong mga salita sa gabing ito, sa lahat ng may mga unspoken requests, Lord. Hindi namin alam kung ano kanilang panalangin, ano ang kanilang dinudulog, Panginoon Diyos, sa gabing ito. Pero, Panginoon, nakita mo ang kanilang puso, Panginoon, at patuloy namin dito sama-sama pinapadalangin
At Panginoon, dalangin namin Lord na ito ay Panginoon, pagkaloob mo, Panginoon, ang anumang bagay nito, Panginoon Diyos, ang hinihiling ng bawat kapatid, sapagkat Panginoon sinabi mo sa iyong salita, kung anong laman ng puso namin, at kung ano ang inanasa namin, Panginoon, ay ito ang aming kakampin, Panginoon. Kaya Panginoon, kung ito man, ang hinihiling ng bawat isa, ang kanilang kahilingan ay para sa iyong kapurihan at para sa iyong kadakilaan, Panginoon Diyos, na alam namin na hindi ka, Panginoon, maramot at hindi ko ipagkakaloob ang mga bagay, Panginoon, na para sa iyong kapurihan, Panginoon. Kaya Panginoon, marami pong salamat. Ganun po, aking pong tinataas sa iyo, tinadalangin ang bawat mga pamilya. Panginoon Diyos, sa gabi ito narito ngayon, pagpalain mo po ang bawat isa, patuloy mo Panginoon, ingatan at anumang pong pinagkakitaan ang bawat isa, patuloy na pagpalain mo Panginoon Diyos, umayang sa kanilang kaaway, Panginoon, upang Lord, sa bawat araw, meron kaming sapat na pagkain, Panginoon Diyos, sapat na may bibili, Lord, ng anumang bagay namin pangangailangan sa mundo nito. Habang kami nandito, Panginoon, sa mundo ito, tulungan mo kami, Panginoon Diyos, na Panginoon, magkaroon ng mga bagay nito na kailangan namin, Panginoon Diyos, para, Panginoon, sa iyong papurihan. Panginoon, maraming salamat, Ama. Tulong din po sa mga kapatiran namin na sa malalayong lugar, Panginoon. At napanalangin din namin, Panginoon Diyos, na po, Panginoon sila, patubayan, ano po kanilang panalangin, pagkakailangan, Lord. Patuloy na ikaw ang puno, Panginoon, sa bawat isa sa nila. Maraming salamat, Ama, sa gabing ito. At nasa iyo po namin patuloy na pinagkakatiwala ang lahat ng bagay at tulungan mo po ang bawat mga kapatiran, Lord, sa lakong ito. Lord, pamuhay sila na nasa iyong sakalita. Panginoon, kung sila man ay nagkulang, nagkamali, patuloy, Panginoon, lagay mo sa puso nila, Panginoon Diyos, ang alap ng pagpapanunumbalik, Panginoon, sa iyong salita. Panginoon, Panginoon, kung kami man ay tumalikod, nakagawa ng isang mga salita mo na aming nalabag sa iyong salita. Panginoon, walang ibang Panginoon, kundi bumalik, Panginoon, sa iyong salita. Panginoon, kung kami patuloy na lalayo, patuloy kami, Panginoon, na tataliwas sa iyong mga salita, Lord. Ay, Panginoon, ito ang isang bagay na aming iniwasan, Lord. At sabi mo sa iyong salita, sa Hebrews chapter 6, ang isang bagay na narinig namin ng iyong salita, Panginoon Diyos. Pero matapos, Panginoon, kung aming sinasadya, Panginoon, ang pagkakasala, Panginoon, ay sabi mo, Panginoon, ay wala nang sapat na aking, Panginoon, para sa amin, para sa aming mga pagsisi, Panginoon. Panginoon, hindi sapat na pagsisisi, Panginoon, kundi, Panginoon, kailangan namin bumalik agad, at Panginoon, ang kalikuran, Panginoon, ang aming mga kailangan, ang nagawang pagkakamali, Panginoon, sa iyo. Kaya, Panginoon, tulungan mo po ang mga kapatiran, Panginoon, sa dahong ito, Panginoon, at Panginoon, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang buhay nila, Panginoon Diyos, na patuloy, Panginoon, na magkaroon sila ng mas higit na pagmamahal sa iyo. Naunahin ka nila, Panginoon, sa lahat ng bagay. Ikaw dapat ang number one. Ikaw ang first sa lahat ng bagay bago ang kanilang asawa, bago ang kanilang mga anak, bago ang kanilang pamilya. Lord, na dapat magawa nila unahin ka sa lahat ng pagkakataon, Panginoon Diyos. At pangalawa lamang ang pamilya. At pangatlo, Panginoon, ang personal namin sa may pagmamahal, Panginoon. Kaya, Panginoon Diyos, at tulungan mo po kami, Panginoon, sa mga bagay na ito. Lord, na makita namin ang aming posisyon. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat ng bagay. Salamat po sa iyong salita na nangusok ngayong gabi. Panginoon, pag-usasang tanan. Ang aming panalangin, ang aming prayer, Lord, isang araw. Panginoon, dumating kami sa ganong estado, Panginoon, na hinihingi mo sa amin, Panginoon, isang bagay na kailangan kami sa kanyang, Panginoon. Sa lahat, maging sa aming panalita, sa pagkilos namin, sa aming pag-isip, mamuhay kami ng may kasanggalan. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo po namin nagkakatiwala ng lahat ng bagay at sa iyo po lahat ng kapuyan. Ng lahat po yung sabi na, Amen.